Opo. Ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Naku. Sinirculate ito across sa social media. Buti hindi kababayan patrol, kabayan lang pala. Ito yung nakalagay na post. Kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jay. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung naku. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Parang Alam nyo ba yung mga Vietnamese na yan, yung mga Arabic account na yan, yan din po yung mga nagla-like, yung mga nag-share ng video ng RTBM, ng video ni Claire Castro, at ng mga video ng mga kanilang bayarang vloggers. Nakita nyo yung kanilang ginagawa ngayon na mga propaganda. So obvious na ito po ay may mga troll farm. At alam mo yung kanilang tinuturo na may troll farm, mga 230 daw. Pero sila po yung kitang-kita na may mga alagang mga troll farm dahil sa mga nagla-like, na mga nag-share ng kanilang mga videos. And ito na, na-discover na mismo mga kabayan ng ating Senator Marcolita. kunwari, maraming Marami sumusuporta. nag-suporta at kumukomment. Opo. Oo, ha? Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, oh. Uh-huh. hello@cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ang ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Naku po mga kababayan po natin, taga-Pasig lang pala ito. At mayroon talagang pumupundo. Ayan, CDG Media Minds. Sino kayang grupo na ito? At sabi nga ni Senator Marcolita, alam niya na kung sino yung tunay na nagmamayari ng kontrato. Siyempre, hindi niya pwedeng pangalanan. Dahil itong number na ito, mga kababayan po natin, no, ay sa tulong ngayon ng NTC, pwede mo ma-check yan. Kung kanino nakarehistro yan. At siyempre, nagkukunwari lang po siya na si Luis Orbon. Pero doon sa kanyang details ng kanyang numero, doon makikita mo, may ID kasi yun to na ginagamit kung ikaw ay magpaparehistro ng iyong bagong number. So malaking tulong din yung SIM card registration, lalong-lalo na sa mga legal na usapin. At kung may gusto kang malaman kung sino talaga yung nagmamayari ng numerong ito, makikita mo agad. At kagaya nitong Senator Marcolita, syempre, nasa gobyerno sila, mayroon po silang access at mapagbigyan po sila kung sino po yung mga tao nasa likod nito. And lalo na, gusto niyang paimbestigahan itong mga fake account na ito, itong mga paninira. Imagine mo, pinapalabas po nila na si Senator Marcolita at ang dating congressman na si Mike Defensor ay tinatago or pinipilit itong si Master Sergeant Gutesa. So yan po ay isang malaking panluloko. And yan po, palagay ko lang hindi ko pa nakita kung ginagamit talaga ito ng mga bayarang vloggers. Palagay ko gagamitin nila yan para masira po itong si Senator Marcolita, si Mike Defensor, si Master Sergeant Gutesa, para pag humarap
sa darating na pagdinig sa November 14 dito po sa Blue Ribbon Committee, wala na, no? Para pasin nila na sira ng taong bayan. Pero nagkamali po sila. Dahil hindi natin titigilan yan, mga kababayan po natin. At ipopost din po natin yan sa ating mga account para malaman ng taong bayan. Nakikita mo, no? Oo. So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds Malamang hindi tao yan, buaya yan. sa anino ni Luis Orbon. Oo. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin ano ba? Kilala niyo ba? Oy, kilala ka na, Luis Orbon. Parang itong naiisip ko yung babaeng ito. Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? ganun ba? Oo. Alam mo, Baka ito yung dating abogado na nandisbar. Baka nga. Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oo. Kasi akala niya hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media. O mag-antay ka na. Ako duda lang kung mga kababayan po natin ha. Kasi may mga nakuha tayong impormasyon na itong dating abogado na nandisbar, may hawak daw ito na mga malalaking troll farm at pumupundo dito po sa mga troll na ito at yung mga paninira. Lalong-lalo na kay Vice President Sara, dito kay Senator Marcolita, Bungo, Bato, at siyempre, lahat po na mga grupo at mga advocates na lumalaban po sa korupsyon. Ito po yung kanilang mga sinisira. I don't know kung ang nakilala ni Senator Marcolita na sinasabi niya na nagtatago sa pangalang Luis Orbon. Baka ito yung abogado rin, no? Na sinasabing na dispar. Baka nga lang, no? Hindi rin po tayo sigurado. Pero kung papangalanan ni Senator Marcolita pagdating ng panahon, baka nga naman tama tayo. And sana mali tayo, no? So, kasi kung siya yon, nako, malilintikan po yun kay Senator Marcolita. No? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman Ayan, yun. tama po May kayo. pamamaraan tayo dyan, Oo. di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oo. iba. Kaya sila ang Dami palang pages ito, mga kababayan natin. sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo. Ayan, Dapat makikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. Opo. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng So talagang desperado na sila. Talagang gumagawa na po sila ng aksyon para patahimikin itong si Master Sergeant Gutesa. Ito lang mga kababayan po natin. Dito po sa claim, mga kababayan natin, nitong si Ping Lacson, no, na fake witness daw po itong si Master Sergeant Gutesa. Bakit may mga grupo, mga kababayan po natin, na pilit na sinisira ang dignidad, pagkatao ni Master Sergeant Gutesa? Di ba sinasabi nila, fake naman yan, fake witness yan, tanim witness yan, yung notary fake naman pala, o dapat ipakulong na natin yan. O kung fake witness pa naman pala, walang timbang, no, walang saysay, walang kwenta yung kanyang testimony, bakit kailangan pa nila siraan? Kasi kung fake naman talaga ang testimony nitong si Master Sergeant Gutesa, di nila kailangan siraan eh. Dahil malalaman at malalaman yan sa takbo ng investigation. Lalo na itong si Ping Lacson, di ba? Naging PNP chief yan, investigador yan, pulis yan. No?
Siyempre, kung pagdating sa investigasyon, pagdating sa pagmamanipulate, no? At pagkalkula kung paano niya makuha ang gusto niyang tamang kasagutan, kayang-kaya niya yan. Pero bakit pa kailangan nila siraan? Doon pa lang mapapaisip ka, mga kabayan po natin, na legit 101% itong si Master Sergeant Gutisa. Dahil ganito po sila kadesperado na sirain po ang taong ito. O dininay ng Navy, dininay ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na wala po sa kamay ng mga Marines itong si Master Sergeant Gutisa. Siyempre, no? Sabihin ba nila yan? Alam nila delikado ang magiging kalagayan ng kanilang kabaro. Sabihin ba nila yan kung nasaan at kung saan nila ito, no? Sinecured itong si Master Sergeant Gutisa? Siyempre hindi. Ngayon, Ping Lacson, no, gumawa ka na ng tama habang maaga pa. Huwag mo pong pagtakpan itong mga sindikato na buaya na gusto mo pang gawing malinis. At ang witness na buhay at handang manindigan, tinatay ang kanyang buhay, yun po ang iyong target. Ping Lacson, mahiya naman po siya, mga kababayan po natin. At mahiya din lalo na, no, itong mga taong nasa likod ng mga fake account na ito para sirain ang buhay na testigo laban kay Martin Romualdez and Saldico. So in short, this group, no, itong tao na ito, nagpapakalat ng fake news, they are protecting Martin Romualdez and Saldico at yung mga taga Malacanang. Ito paraan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan, doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa man ito ni Gutesa, baka humina ang loob, no? Kasi puro nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, no? Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, ha? Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans. Ika lang, mga kababayan po natin, no? Kung titingnan natin, i-zoom natin, ha? Okay? So, kung titingnan natin, ayan, o. Mga post ng administrasyon ito, mga kababayan po natin. Talagang gusto nila pasikatin yung mga balitang, no? Pinagmamalaki itong si Marcos Jr. So, pro-admin nga, mga kababayan po natin. So, hindi nila pwedeng ma-deny na wala na naman silang kinalaman dito. Diba? Plano October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, ito pa. Alam mo, ang kanilang ginagasta, bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, Laki, So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus So, na umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Yes po, So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. So, ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So, ang gastos ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So, kung mga ganun, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat. Bamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis,
ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-shift sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? Siyempre, alam naman natin yan, Senator Marcolita, talagang maka-administrasyon yan. Kaya nila sinisiraan ngayon ang taong nagsasalita, ang taong nagpapalabas ng katotohanan. Kasi nga po, matatamaan yung administrasyon. Yun. Matatamaan yung mga malalaking tao na pinoprotektahan ng administrasyon. Kaya ngayon, kailangan nila sirain itong si Master Sergeant Cutisa, kailangan nila sirain Senator Marcolita at itong si Mike Defensor. At papalabasin na pinilit lang itong si Master Cutisa para magsalita against kay Martin Romualdez and Saldico. Tandaan din po ni Senator Marcolita, kaalyado po ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez and Saldico. Yan po is mga talagang, kumbaga sa pinagkakatiwalaan ng sobra, kanang kamay talaga niyan, no? Kaya kung ito po ay pro-administration, itong troll farm na ito, ngayon ay sumisira, dito po kay Master Sergeant Cutisa, alam naman natin ang purpose. Desperado na sila para sirain ang buhay na testigo at para protektahan ang pinsan ni President Marcos na si Martin Romualdez at ang kaibigang tapat. Tapat sa pagnanakaw na si Saldico na ngayon ay hindi na po natin nakikita. Kaya dapat, no, bring home Saldico dapat. May kaso yung gobyerno natin, mga kabayan, wala po silang ginagawang aksyon ngayon para mapauwi itong si Saldico. So, kung ang bilis nilang umaksyon dito po sa mga unang naakusahan po nila, kagaya nitong si Teves, ang bilis nilang umaksyon para mapadala si Tatay Digong sa dahig, na hanggang ngayon ay pilit pa rin nila na iniipit doon at wala silang plano na talagang mapauwi si President Duterte sa Pilipinas kahit nagkaroon na ng aproba sa Senado itong rekomendasyon na ito para pabalikin si Tatay Digong sa Pilipinas. Hindi pa rin mangyayari-yari dahil sabi nga mismo ng abogado na si Attorney Kaufman, ang nasa likod kung bakit hindi makauwi si Tatay Digong ay ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So nakita naman natin yan, mga kabayan natin. At hindi galing sa atin yan. Of course, galing po yan kay Attorney Kaufman. At kung gusto talaga nilang tulungan si Tatay Digong na makauwi, sila dapat ang gumagawa ng paraan. Pero of course, dahil ang mga Duterte ay napakalaking tinik sa kanilang lalamunan. Kaya ngayon tuloy-tuloy ang kanilang mga propaganda at paninira kay Vice President Sara dahil ang kanilang tanging hangarin lang ay magpapatuloy po sila sa pwesto sa mahabang panahon. Kaya ngayon, kahit booking na sila, pistado na sila, ay gumagawa pa rin sila ng paraan. At yan ay gamit ang pera ng taong bayan. Kaya sa totoo lang, mga kabayan po natin, hindi lang po tayo ginisa sa sariling mantika natin, kung tinosted pa tayo. Dahil po sa ginawa nilang paikot-ikot ngayon, at yung mga naniniwala, nako po, no? Lalong magiging totong kayo kung maniniwala kayo sa administrasyong ito. And kaugnay po sa usaping nasa administrasyong ito na talagang malaking panluloko, mga kababayan po natin. Bago natin puntahan itong issue patungkol dito, mga kababayan po natin, kay Saldico, no, anyway, papakita ko po to sa inyo. Nangako na naman si Bongbong Marcos. Siyempre, pumunta po siya sa Malaysia, pumunta rin po siya sa Korea ngayon para sa APEC. So talagang marami siyang ganap at nag-iingganyo po ito na yung mga investors ay pumunta sa ating bansa. Anyway, pag investors yung pag-uusapan, sino bang ayaw? Dahil ang makikinabang po ay tayong mga ordinaryong Pilipino. So gustong-gusto natin yan. Pero alam mo yung, no, ilang taon ka na lang na natitira sa iyong pwesto, bakit hindi ka na lang gumawa ng totoo or makatotohanan imbis na ikaw ay magsisinungaling, no, at ipagmamayabang mo pa
ang iyong pinamumunuang administrasyon na wala namang magandang layunin, kundi linisin ang inyong pangalan at magnakaw sa kaban ng bayan. Ito basahin ko. Ang sabi ni Bongbong Marcos, no, ang sinasabi po natin, pag kanaayos na po natin at mapaganda natin ng mabuti ang Pilipinas, traveling abroad, working abroad will be a choice. Kaya't iyan po ang aming hangarin. Iyan ang layunin po namin. I think kahapon, so baka doon po sa event, no, sa Korea, kung saan humarap siya sa mga kababayan nating OFW, baka ito na naman yung kanyang sinabi. Kasi matagal niya na yan na pangako. Unang pagupo niya yan ang sinasabi niya. Pagantayin natin ng Pilipinas, pauwiin daw yung mga scientists, pauwiin na yung mga doktor, mga nurse, dahil hindi na daw kailangan mag-abroad. At tatapatan niya daw po yung sahod sa abroad, sa Pilipinas. Ay, mga pamilya daw, hindi na kailangan dalhin sa abroad. Oh, anong nangyari po? Nga mga kababayan po natin. At hindi para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Yung kanyang ginawa. Kundi pagandahin ang buhay ng mga kaalyado niya at siya na parehong magnanakaw. Yan. So, usaping magnanakaw mga kababayan po natin, wag na rin natin patanggalin, no? Puntahan natin itong bago at fresh na interview po ni Congressman Toby Chanco dito po sa Bilyonaryo News Channel, kung saan sinasabi niya nga na mukhang wala talagang plano ang gobyerno para pauwiin itong si Saldico. Pero alam nyo, ito lang yung ito lang yung parang hindi natin nagugustuhan dito po kay Congressman Toby Chanco. Dahil pilit niya pa rin na pinoprotektahan si Bongbong Marcos. Yan yung hindi natin nagugustuhan, mga kababayan natin. Pero anyway, in some part naman siguro, nagsalita naman siya against Martin Romualdez and Saldico. And ako naniniwala na darating yung panahon at hindi niya rin kayang kumbaga, no, tiisin at pagtakpan si Bongbong Marcos, magsasalita ito. So, simulan natin. Feel, kailangan na yan kaagad kasi naiinip na yung tao, di ba? Gagalit na nga eh. Galit eh. Hindi naman humuhupa yung galit, hindi naman nababawasan, padagdag lang na padagdag eh. Di ba? Even nung naglabas na yung ICI ng mga pa-file nila, di ba? Parang sabi na kulang, ganito. So makikita naman natin yung reactions ng tao, no? So talagang kailangan bigyan natin ng mas malakas na ngipin yung ICI para mas mabilis na rin din magawa yung trabaho. Pero clearly, this is just going to look into infra projects. Yes. All right. All infra, not only flood control. Of course, all infra projects, class, vertical and horizontal. Yes, all. Yan po yan. All right. Yung sinabi niyo po kanina na nag-recommenda ng filing of charges si ICI to the Office of the Ombudsman. Let's name them. The recommendation is to file against Senator Joel Villanueva, Yes. Senator Jinggoy Estrada, Yusek Bernardo, Congresswoman Kahayon Uy, Former Congresswoman Uy, and COA Slipana, no? Yeah, and Saldico. And Saldico. Anim yata. So, ang sinasabi niyo po, galit na nga yung tao, tapos nagkaroon po ng recommendation from the ICI. And do you feel that naging kulang ho ba yung kanilang first batch of recommendation to the Office of the Ombudsman? Hindi, yung kulang yung first batch, because I was there twice, di ba? Doon sa pag-question nila, makikita mo talaga kung gano'ng kaingat, gano'ng kadetalyado yung mga tanong nila para ma-file nila yung malakas na kaso. Kasi I was there twice eh. Talaga yung mga tanong nila talagang mabusisi at detalyado. Hindi yung basta tanong, bakit, paano nagkaganito. So, detalyado talaga. So, ako, medyo naiintindihan ko because napunta ako doon. Eh, yung mga tao, hindi naman sila napunta doon, di ba? So, Tama yan. May punto naman siya mga kabayan po natin. Sabi niya nga, personal na inikwento niya, naintindihan niya dahil siya ay kasama po sa kinuwisyon. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi naman natin maintindihan at hindi natin alam kung ano yung kanilang proseso dahil hindi naman nila pinapakita, hindi naman nila live stream. So tama, may punto naman siya mga kabayan po natin. siyempre, sa kanila, sa tingin ko, medyo Napapagalan. Tsaka hindi pa sila nakakanood ng live streaming, magsisimula Oo, sila. tama, di ba? So, naiintindihan ko kung bakit ganun ang perception nila. The public perception is that way. But tell us more about what you were saying because you were there twice. Sabi mo nga napaka-detalyado. Were you happy with the way, at least you were being asked or questioned? Dahil sabi mo nga, one part will say, wala pang kinakasuhan. Meron bang, yung iba nga tinatanong, may makukulong ba by Christmas? And So may makukulong ba by Christmas? Actually may binanggit din yan si Vince Dizon. I don't know kung mayroon tayo dito, no?
na sinasabi niya is by Christmas daw po, mga kababayan po natin, may mapakukulong na daw po sila. So parang wala tayong kopya. Pero check natin ha. Ako may nabasa ako mga kababayan po natin. Sana na-screenshot po natin. Oh. Yung sinasabi po, ito yata yan. Okay. Try natin na i-plus sa ating screen para makita natin mga kababayan po natin. Ito po, no? Yan. Sabi po nito ni Secretary Vince Dizon, Sara Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, others in jail by Christmas. Okay. Tandaan natin yan mga kababayan po natin. So sa Pasko daw ay makukulong daw itong si Sara Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at iba pa. So bakit ito lang ang binabanggit mo, Secretary Vince Dizon? Bakit hindi mo mabanggit na by Christmas makulong yang si putang inang Martin Romualdez and si putang inang Saldico na yan? Dapat yan ang una mong banggitin. Dahil yan ang tinuturong mga mastermind. Iputsang ina, balik na naman tayo sa sinasabi po ni Senator Marcolita na puro sapsap lang yung pinapakulong nyo. Kasi kahit ito mga big time ito na contractor, big time ito na mga magnanakaw na nasa DPWH, ikukumpara mo kay Martin Romualdez and Saldico at sa mga buayang kongresista, mga sapsap lang yan sila. Kaya itong si Vince Dizon, mga kababayan po natin, nawala na rin ang tiwala ng taong bayan. Kasi puro Diskaya, Alcantara at Bryce Hernandez po sila. Pero si Martin Romualdez and Saldico, hindi nila mapangalanan. At itong hunghang na ito, itong muntanga na itong si Claire Castro, ang taong bayan pa ang hinahamon na kung kayo daw ay may ebidensya laban sa kaalyado ni Bongbong Marcos, kayo daw ang mag-file ng kaso. Taong bayan daw yung maglabas ng ebidensya. Diba muntanga? Business, huwag naman yung mga ganyan. Saldico, Martin Romualdez ang gustong makulong ng taong bayan. Balik tayo dito sa usapin ng Saldico. Nasaan na po ba si Saldico? At bakit na hindi napigilan ng gobyerno ng AAA o kung sino-sino pa yung may mandato na mapaalis sa Pilipinas itong mga air assets ni Saldico. And alam nyo ba mga kababayan po natin, noon pa man naisip ko na pwedeng gumawa ng paraan itong si Saldico na magpalit ng kanyang identity. At hindi lang po yan, ang sinasabi naman ni Toby Chanco, pwede siya pumunta sa isang bansa na walang extradition treaty with the Philippines. Then there's that other part also that says there's so much that needs to be considered. Hindi naman dali-dali lang mag-file ng kaso. What are your thoughts having been invited twice by the ICI? Hindi, alam ko, naiintindihan ko yung taong bayan. Gusto nila talaga may makulong before Christmas, no? At pati ako, personally, pag hindi pa mapauwi si Saldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Saldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si Speaker Martin, di ba? Alright, so hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan, di ba makikita mo naman pag porsigido ang gobyerno, di ba? Makikita mo pag porsigido Let's compare, no? There were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, porsigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man yon, di ba? Pero dito, meron ba sa gobyerno porsigidong... so you feel they're passive? Yes. They're passive. Yes. The Marcos administration is passive. No, especially the DFA. Di ba? Yung DFA kasi, ulit-ulit kong sinasabi, alam mo, simple lang yan. Kung may Cancel. paraan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Bakit dahilan ang sinasabi nila? Hindi nila sinasabi sa tao o hindi nila sinasabi sa atin yung paraan. Alam niyo mga kababayan po natin, medyo lang natatawa tayo dito, mga kababayan po natin. Alam niyo mga kababayan po natin, medyo natawa lang po tayo dito kay Congressman Toby Chanco kasi hindi niya talaga mabanggit-banggit si Bongbong Marcos. Ay supposed to be, yung gagawa talaga ng paraan ay si Bongbong Marcos. Isang salita niya lang yan I-pressure niya yung DFA o anumang ahensya ng gobyerno para makansila ang pasaporte nitong si Saldico at tuluyang mapauwi sa ating bansa. Magagawa yan ng presidente. Kasi kay Tatay Digong, di ba? Isang isang salita lang, isang pagmumura lang. Talaga nga namang nanginginig po sila. Yung kabaliktaran lang po ngayon na nangyayari sa ating bansa talaga. Imagine mo kay Tatay Digong, palamura. Pero maraming ginawa. At gustong-gusto ng taong bayan.
Ngayon, hindi nga nagmumura itong si Bongbong Marcos. Pero sabi ni Rowena Guanzon, araw-araw ka mapapamura. Ano naman, tanginang yan. Dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Di ba? So I wanted to bring that in because from my understanding, ang sinasabi nga ng DFA is that the agency, kasi you wanted basically the DFA to cancel the passport of Zaldico, right? Because we can only assume where he is. There is Yes. talk either he's in Spain, Portugal, etc. We're still, that's still all unverified. The DFA is saying that you can cancel or revoke a passport if it was acquired fraudulently, Yes. if it was tampered with Yes. or issued erroneously, Yes. or ordered by the court. Hindi, meron dyan, Section 4, RA Ganda mo, 11983. Nakasulat dyan, public safety, public health, and national security. Nandun. Di ba, sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? What are your thoughts though? If you're saying that the DFA is passive about this, parang, are you saying also, is it right to conclude that you're saying that the Marcos administration also is passive, does not want, No, I don't think so. I think it's the job of the DFA na gawin yan. Hindi naman kasi sinasabi pa ng DFA na ayaw na. Parang dinidelay lang. Kung baga sa ano yung tinatawag natin, dinidribble, di ba? Dinidribble, Okay, balik tayo natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Saldico meron na siyang passport sa isang bansa I see. na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi hindi mo kailangan. I mean, anong gagawin natin and how will you appease people? Ang isipin ng tao, kaya nyo hindi kinancel, binigyan nyo siya ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte sa ibang and bansa. is that a No, is that a possibility in Portugal? yes, it's a possibility, di ba? There are countries na walang extradition eh. Ngayon, bakit ko ito sinasabi as early as now, no? Kasi ayoko umabot doon sa punto na wala na tayong magawa, tapos tatanggapin na lang yung galit ng tao. But Congressman, don't you think there is a chance that he's doing that already? There is nga eh, di ba? Kaya nga sinasabi natin, di ba? Okay, ano nagpapaisip sa atin nun? Di ba, number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Boji D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, Nag-resign siya. instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So, ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, hindi dinala niya yun, di ba? So yung mga assets, pag-aali niya, Actually, hindi yun malabas pag walang kasabwat. Kaya ako yung naniniwala na pinalabas lang ni Saldico. Siya lang yung gumawa nun. Tanga lang po yung naniniwala doon. Yung mga nakaupo sa gobyerno, no? Huwag nyo na paniwalain yung taong bayan. Pinalabas si Saldico. Kunwari, galit na galit kayo. Kasi kunwari, naloko kayo ni Saldico. No? Naipuslit niya yung kanyang mga air assets. Ang inang yan. Huwag nyo na lukuhin ang taong bayan. Kaya itong si Toby Chanco, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, maganda yung kanyang expose. Maganda yung kanyang sinasabi. Pero ang kulang, mga kababayan po natin, ay hindi niya po mabanggit-banggit itong si Bongbong Marcos. Hindi niya po mabanggit yung nakaupo sa gobyerno ngayon na lumalabas na tila ba kasabwat ni Saldico at pinoproteksyonan itong dalawang mastermind na ito. Kasi unang-una, mga kababayan po natin, mapapalabas ba nila yung air asset kung walang clearance? Diba? Pwede nilang harangin eh. Dahil nasa bansa po natin, unauthorized yung paglipad nun. Diba? Kasi bawat paglipad ng mga eroplano, di ba kumukuha ng clearance? O bakit nakalabas yun kung walang clearance? Sino nagbigay ng authority para ilabas yung mga air assets nitong si Martin Romualdez? Pwede ba yun? Sinasabi nila, talagang nakabantay po yung ating gobyerno sa mga ari-arian nitong mga pinangalanan. O bakit nakalabas siya ang kay Saldico? Kaya, alam nyo, wag nyo na utuin yung taong bayan. Wag nyo nang paniwalain na talagang napuslit ito ni Saldico. Talagang may kasabot yan. Kaya ako lang sa akin lang dapat itong si Representative Toby Chanco. Wag na niya nang proteksyonan
yung namumuno sa gobyerno natin. Dapat all out na siya. Total, nagsasalita na po siya eh. Tapos, si Martin Romualdez lang, insaldi ko lang kanya sabihin. Yun ang nakukulangan ko po dito kay Representative Toby Chanco. And hopefully, ma-realize niya na po yan na habang tumatagal na siya po ay nagsasalita, inawawala rin po yung tiwala ng taong bayan at lumalabas na siya ay may pinoproteksyonan. Target niya ng Martin Romualdez insaldi ko. How about yung pumirma ng budget natin, which is Bongbong Marcos? Na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan bang klaseng tao, may balak bumalik dito at managot, bakit mo ilalabas ang iyong air assets kung may balak ka pa naman umuwi dito? So doon pala makikita mo na yung pattern At eh. nalabas ang air assets, even if hindi maaaring may benta. Kasi di ba, sinabi ni Sec Vince, Yung pagbebenta po, mga kababayan po natin, magawa na po ng paraan yan. Dahil sa dami ng kanyang pera, no, lakas ng kanyang connection, yung pagbebenta po is kaya na po nilang gawa ng paraan yan. Kaya na po yung gawa ng paraan nitong si Saldico. And kung nailabas niya po sa Pilipinas, di ganoon din po, mga kababayan po natin, kabilis na maibenta niya po sa ibang bansa. Basta't may pera ka, lahat magawa ng paraan. Okay, so mga kababayan po natin, punta po tayo dito kay Manong Ted Pailon. Pag-asa pa ba ang bayan? Pag sinabi mong wala na, resign na po tayo, di ba, bilang mga Pilipino. May pag-asa pa po. Kung ngayon, hindi na ho natin palalampasin ito. Kasi Iyon ang punto na sinasabi po ni Manong Ted Pailon. Kung tayo ay naniniwala na may pag-asa pa, dapat hindi na natin papalagpasin at gumawa na dapat ng aksyon ang sambayan ng Pilipino. Kasi kung papayagan natin ito, sa totoo lang, ang tinatarget kasi ng Marcos administration, no, ay hindi lang matapos niya yung kanyang 6 na taong termino, kundi magpapatuloy po sila sa pwesto sa mahabang panahon. Kaya ganito po sila kadesperado na matanggal itong si Vice President Sara. Masira yung credibility ni Vice President Sara para tuloy-tuloy po ang kanilang pamamayagpag at patuloy ang kanilang kasindikatuhan na magagawa sa ating bansa. Nakita nyo naman ngayon, sa anipuwersa na po, no, itong Aranita Marcos Aquino Romualdez. Sa anipuwersa na yung mga Dilawan, mga Pinklawan, at itong mga loyalista, sa anipuwersa na po sila laban sa mga Duterte. Dahil ayaw nila na sila po ay mapaalis sa pwesto. Nakita nyo naman ngayon, pati yung mga rally na anti-corruption, lumalabas na protektado pati si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. po, tama na po. So, di ba? Yes. Si Pangulong Marcos Jr., sa balita natin kanina, sa kanyang interview, sabi niya, hindi daw niya ang ginawa itong pagbubulgar ng iskandalong ito for political purposes. Sino maniniwala dyan? Siyempre, political purposes para palabasin na siya ay nagtatrabaho. And kung titingnan po natin, yung pasabog na Atty. Rowena Guanzon, ang sabi niya, si Bongbong Marcos ay pinipressure lang ng Amerika na gumawa ng aksyon sa korupsyon dahil nakarating na sa kanila na sobra-sobra na nga. Siyempre, dahil kaaliado nila at gusto rin na bigyan ng protection itong si Bongbong Marcos. Kaya sinita daw nila ito na gumawa na ng aksyon. Pero ako tingin ko ho dito, ginawa niyo po yan, Mr. President, to save your presidency. Tama. Yan. Totoo yan sinasabi ni Manong. Para iligtas ang inyong mga sarili. Uy. Kasi kung iba po ang nag-bulgar nito, di ba? Bulagtaan na po marami. Kung sakasakali po sa mas magiging matinding galit. Opo. Ma'am Pyra, kayo po. Ito, puntahan natin si Pyra, mga kababayan po natin. Itong in-interview po nitong si Ted Pailon na taga-Tarlac. Dahil grabe do talaga yung corruption na nangyayari sa kanila. Lalong-lalo na po sa usapin ng flood control. Ang daming ghost project at ang daming substandard. Norte po ito, mga kababayan po natin. Kasi nga ay, isa po kayong NGO dyan sa Tarlac. At yan din po ang panawagan nga mismo ng Presidente, mismo ng ICI, no, na makipagtulungan ang ating mga kababayan at maging mata, at bibig dito po sa usapin po ng pang-aabuso sa pera ng bayan. Diyan ho sa inyong lugar na iyan, meron ba ko ay nakikita po na mga ghost projects din o kaya po ay sobrang substandard? Marami po dito, Sir Ted. In fact, sa Facebook ko po pinupost ko, kaya marami ako.
Pero napansin niyo po mga kabayan po natin, masyado sila nakapokus sa Bulacan. Masyado po nilang gustong unahin yung Davao City. At masyado po nilang gustong unahin si Senator Bongo. At lalong masyado po sila nagigil na imbestigahan din yung war on drugs ng nakaraang administrasyon. At masyado po silang gigil na unahin na imbestigahan ang Dolomite. Ito, pakinggan yung sinasabi ng ating kababayan na naiiyak na sa galit dahil walang aksyon na ginagawa ang gobyerno doon sa kanilang lugar sa usapin ng flood control. Baka nga naman bata ni Bongbong Marcos. Yung mga nandun. Bago po itong mga threat po ninyo, ma'am, ito hong mga nakita po ninyo na mga ghost projects, practically po, sino ang mga contractors niyan at saan-saan kaya mga lugar? Can you just give an Yan natin example? Sure. First district, second district, third district. Wow. Buong Tarlac ito, mga kababayan natin. Buong distrito ng Tarlac. Oo, yun. Flood control po ito? Flood control, yung mga asfalto na daan, sir, sobra pong garapan. If only I can talk to you one-on-one. Sir, sobra. Mapapaiyak po tayo kasi ito yung pera natin. Nagtatrabaho pa. Oy, Bongbong Marcos, makinig ka po. Ma'am Paira, makisa na po kayo sa mga malawakang rally pag ganun. Kailangan ng taong bayan ang maglabas. Talaga ipakita nyo na talagang tama na at dapat wakasan na po yung mga ganitong klaseng pagnanakaw at panggagago sa ating bansa. Ngayon, maniniwala pa po ba kayo, mga kababayan po natin, na kaya pang baguhin ni Bongbong Marcos? Naniniwala po ba kayo na may mapapakulong po sila sa Christmas? Sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Parang malabo po mga kababayan po natin. And usapin din ng mga rally pala. Singit ko lang ito mga kababayan po natin ito. Yan. May kinasuhan na daw po sila sa mga nag-rally last September 21. So palagi ko ito ay pananakot paghahanda para sa darating naman na November 30 na malawakang rally. Okay, balik tayo dito kay Ma'am Paira. Ayo, grabe po dito. Grabe talaga, hindi tinatao. Yung modus, Tingnan niyo po mga kababayan po natin, si Manong Ted Pailon, hindi rin makaimik. iba. Talaga po, sindikato. Hindi niya po alam yung kanyang sasabihin. Ang mga congressman. $100 million, $150 million. Ang Malaki. metro lang po, tapos substandard. Kaya nga sabi po ni Mr. Rowena Guanzon, yung dating presidente natin palamura, pero talagang may mihora, may aksyon. Ito kay Bongbong Marcos, hindi nga nagbumura, iputang ina, araw-araw ka naman magmumura. Di ba? Ito naman yung ating mga kabayan, tinan mo, galit na po sila dahil sa nangyayari. Pero wala lang, nandun si Bongbong Marcos sa Malaysia, nandun sa Korea, may pakanta-kanta pa sila, pasayaw-sayaw, malamang may paalak-alak pa sila. May pasingot-singot pa siguro. Taon-taon hinihingan nila ng pondo. This is injustice to us all taxpayers. Willing po ako makipag-usap sa inyo in private. Sasabihin ko po kung anong mga botos. Kumpleto po ako ng detalye, sir. And I want Grabe po mga kababayan po natin. Kaya dapat ma'am, ayan si ma'am Paira Lucas, itago yun po yung kanyang mga dokumento na yan. At pagdating ng panahon ng paniningil, ilabas niya po yan. So, ako naniniwala na itong si Manong Ted Pailon ay tutulungan niya ito. Pero sa ngayong panahon, wala namang magagawa si Manong Ted Pailon. Kahit gigil na po siya, kahit gusto niya mapakulong ang dapat makulong, wala rin siya magagawa. Dahil unang-una, yung nagpuprotekta sa mga taong involved sa mga anomalyang korupsyong ito ay mismo yung administration. Nakita nyo naman kung sino yung mga tinatarget po nila. Pero yung mga malalaking tao na dapat makulong, dapat makasuhan, wala pa rin sa listahan. And yung mga kontraktor, ilang beses na po hinailat ng ilang mainstream media na talagang po sila, wala po silang takot na pangalanan kung sino mga kontraktor na ito. Pero wala po Ang pinakasample ko lang,
yung nasa Oriental Mindoro, na unang pinangalanan ni Ping Lacson, nasaan na ngayon? Hindi ka kasama sa mga kinakasuhan, hindi nga kasama sa rekomendasyon ng kakasuhan. Hindi rin pinatawag, mga kababayan po natin, dito sa Senate Blue Ribbon. Wala. No? At sinasabi lang nitong si Ping Lacson dahil yan, may parliamentary courtesy yan, hindi natin pwede mapatawag. Bakit hindi pwede mapatawag? Kung kinakailangan dahil mayroon po silang kailangan pananagutan. And now, speaking of pananagutan, nasaan Saldico? O nasaan itong si Martin Romualdez? Wala na, tahimik na. No? At ang ibang mainstream media na binabayaran, parang wala lang. Hanggang Saldico lang po sila, hindi nila mabanggit itong si Martin Romualdez. At ganoon din po yung mga realista na wala, hanggang Saldico lang sila. Hanggang mga magnanakaw, ikulong lang, pero hindi nila kayang pangalanan. At hindi nila kayang isigaw na dapat bumaba na o dapat mag-resign na itong si Bongbong Marcos dahil talamak na ang korupsyon at nangyayari ito dahil sa kanyang kahinaan o dahil malamang o duda ko, kinukonsente niya yung lahat na pagnanakaw na ito. O malay natin kung sila din ay kasabwat, di ba? Okay, so ako naniniwala na hindi makukulong yung mga yan hanggat si Bongbong Marcos pa rin ang presidente ng ating bansa. At yung mga sinasabi niya, mga kababayan po natin, no, na papaunla rin yung ating bansa, papalakasin ang ekonomiya. Alam mo, gaya na sinasabi ni Mr. Bayani, Agbayani, isa lang ang apelyido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo ang magnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. In totoo yan. At dahil dyan, kung kayo po ay nakaabot sa bidyong ito, huwag kalimutang i-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please pa-subscribe man. And again, huwag kalimutang tulungan po yung ating channel sa kahit anong paraan, no? Suportahan ang ating channel para tuloy-tuloy po yung ating advokasya na sana maparating sa bawat Pilipino kung ano man ang tunay na problema ng ating bansa at kung bakit kailangan nilang lumabas at kung bakit kailangan nilang magsalita laban sa korupsyon ito. At ako, nanawagan sa lahat ng mga kababayan natin, kung mayroon po tayong mga malawakang peaceful rally, makiisa po tayo para naman maipakita natin sa gobyernong ito kung gaano po kalakas ang puwersa ng taong bayan, kung gaano po karami na ang galit at hindi na po kayang manahimik sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Peaceful rally po ang panawagan natin. Kaya huwag po kayong matakot, no, na baka magkagulo, ganon. Dahil ang organisasyon po na pinopromote naman natin, kung may mga panawagan ng mga peaceful rally, yan po ay ang kanilang advokasya, ay iwasan po na magkagulo. Kundi pakita lang sa nakaupo sa gobyerno ng mga magnanakaw na ito yung taong galit na. Huwag niyong antayin na sumobra pa yung kanilang galit.